Pinaliwanagan ng maliwanag na araw ang abalang pasukan sa paliparan ng Pilipinas kung saan daan-daang tao ang nagmamadaling dumaan nang hindi tumitingin sa magkabilang gilid. Sa gitna ng mga maleta, bumubusinang mga busina at mga boses sa iba't ibang wika, isang malupit na eksena ang nakatawag pansin. Isang simple pagod sa paglalakbay na itim na babae ang puntirya ng mga mapang-asar na tingin at matatalas na salita mula sa isang eleganteng kulay ginto na nakasuot ng mga alahas at mga damit na taga-disenyo. Hindi napigilan ng milyonaryo ang kayabangan, itinuro ang suot na maleta ng kausap na parang maruming bagay na para bang walang karapatang naroon ng babae. Nag-alab ang kahihiyan at ang katahimikan ng mga nanonood ay lalong nagpatindi ng kahihiyan. Ngunit walang sino man ang maaaring mag-isip na sa nakakagigil na hapong iyon, ang tadhana ay naghahanda ng isang twist na imposibleng baliwalain. Habang ipinakita ng milyonaryo ang kanyang pagmamataas, tumatawa ng malakas na parang nasa entablado. Pinanatili ng itim na babae ang kanyang matatag na titig. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit walang buckling. Bawat nakakahiyang salita ay naputol ng malalim at ang karamihan ay nanunood sa duwag na katahimikan. Biglang naputol ang sandaling iyon ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa harap ng airport. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang isang hindi inaasahang figura na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang tingin ng taong ito ay direktang bumaling sa pinangyarihan at sa loob ng ilang segundo ay nagsimulang lumipat ang balanse ng kapangyarihan. Ang isa na hanggang noon ay tila hindi nakikita, malapit ng durugin ng kayabangan, ay magiging sentro ng isang pag-ikot na walang nangahas na mahulaan. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng kwentong ito sa mga unang sandali, isipin kung ano ang darating. Bawat detalye ay may twist, bawat katahimikan ay nagtatago ng bigat. Samantalahin ang pagkakataong mag-like at mag-subscribe sa channel para magkasama kayong maglakbay hanggang sa dulo ng salaysay na ito kung saan laging ipinapakita ng tadhana ang mukha nito. Ang paliparan ng Pilipinas ay masikip sa mainit na hapong iyon. Hinahakot ng mga pasahero ang mabibigat na maleta. Umalingaw-ngaw sa mga speaker ang mga boses sa iba't ibang wika at ang amoy ng pagkaing kalye ay hinaluan ng gasolina ng mga taxi na dumaraan. Ito ay isang larawan ng isang lugar ng transit kung saan libu-libong kwento ang nagsalubong araw-araw na walang nagmamalasakit sa isa. Ngunit sa gitna ng galit na pagpunta, isang eksena ang nagsimulang tumayo tulad ng isang malupit na palabas na itinanghal sa harap ng isang tahimik na madla. Malapit sa main entrance, sinusubukang ayusin ng isang itim na babae. Sa simpleng damit at suot na maleta ang kanyang mga dokumento. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo, ngunit hindi lang ang init ang bumabagabag sa kanya, kundi ang nakakatusok at mapang-asar na tingin na nagmumula sa ilang talampakan lamang sa kanyang harapan. Doon, napapaligiran ng magagarang maleta, sapatos na pangdisenyo at isang driver na nagbabantay sa kanyang mamahaling gamit. Nakatayo ang isang walang kapintasang blonde na milyonaryo na nakabalot sa kumikinang na alahas at nakadamit na, para bang lalakad siya sa isang runway. Matingkad ang pagkakaiba ng dalawa at marahil iyon mismo ang nagpaalab sa ego ng milyonaryo. Hindi lang siya nag-observe, umatake siya. Ang kanyang malakas at maputol na boses ay pumutol sa ingay ng karamihan, na inaakusahan ng simpleng babae na kumukuha ng espasyo, na sinisira ang imahe ng mga naglalakbay sa unang klase. Ang kanyang mga kilos ay nagwawalis, nagmalabis, na para bang sinisigurado ng lahat sa paligid na masaksihan ang palabas ng kahihiyan. Itinuro niya ang maleta ng isa pang babae, tumatawa na para bang ang pagod na bagay na iyon ay isang personal na pagkakasala sa kanyang presensya. Ang itim na babae sa kanyang bahagi ay nanindigan. Ang kanyang maluha-luha na mga mata ay nagkanulo sa kanyang tahimik na sakit, ngunit tumanggi siyang sumuko sa panunukso. Tila parang bato ang bigat ng bawat nakakasakit na salita, ngunit sa halip na gumanti, huminga na lang siya ng malalim.
sinusubukang panatilihin ang kanyang dignidad sa gitna ng hindi makatarungang pag-atake. Para bang dinala niya sa loob niya ang isang hindi nakikitang puwersa, isang pagtutol na tumangging yumuko sa kayabangan. Napatigil ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagkunwaring hindi nakarinig, nakatingin sa malayo, habang ang iba ay nanunood sa katahimikan, napunit sa pagitan ng kuryosidad at kakulangan sa ginhawa. Walang nangahas na makialam. Mas madaling panoorin kaysa ilantad ang kanilang sarili sa galit ng milyonaryo. Ang sama-samang katahimikan na ito ay naging mas malupit sa eksena, na binago ang kahihiyan sa isang pampublikong panoorin. Ang oras ay tila bumagal, bawat segundo ay umaabot sa isang hindi mabata na kahihiyan. Ang tunog ng mga makina ng sasakyan, mga anunsyo sa paliparan, lahat ay nawala sa background. Ang sentro ng mundo sa sandaling iyon ay ang hindi pantay na paghaharap sa pagitan ng isang babae na naniniwalang ang kanyang sarili ang Panginoon ng kalawakan at isa pang nakipaglaban lamang upang maiwasang durugin ng kawalang katarungan. Ang blonde na babae na may malamig, matagumpay ng ngiti ay humakbang papalapit, nakatingin sa mga mata ng iba ng may paghamak. Naniniwala siyang nanalo siya, naniniwalang ang katahimikan ng karamihan ay patunay ng kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam na ang sandaling ito ay magiging simula lamang ng isang pagbabalik na magpapabago sa kanyang pagmamataas sa kahihiyan sa harap ng lahat. Lalo lang lumakas ang tensyon sa entrance ng airport. Ang blonde na milyonaryo na lalong natupok ng pagnanais na magpakitang gilas ay nagtaas ng kanyang boses upang matiyak na maririnig ng lahat ang kanyang makamandag na salita. Matalim ang kanyang tawa, puno ng kabalintunan, parang isang talim na tumutusok sa puso ng babaeng itim na nanatiling tahimik. Hindi sapat ang pagpapahiya. Gusto niyang gawing panoorin ng eksena, isang pagpapakita ng kataasan na pinananatili ng kinang ng kanyang mga hiyas at bigat ng kanyang pera. Itinuro niya ang durog na maleta ng isa pang babae. Inilarawan ang kalagayan nito ng detalyado. Inihambing ito sa sarili niyang mamahaling bagahe. Tingnan mo, sinisira ng eksenang ito ang pasukan sa paliparan, sabi niya, habang ang ilang mga nanonood ay tumawa ng kinakabahan, sinusubukang ihanay ang kanilang sarili sa makapangyarihang figura na nangingibabaw sa sitwasyon. Para sa milyonaryo, hindi mahalaga ang sakit na naidulot niya. Ang mahalaga ay palakasin ang kanyang katayuan sa harap ng hindi sinasadyang madla. Nanatiling hindi gumagalaw ang babaeng itim. Ang kanyang mabilis na paghinga ay nagtaksil sa kanyang kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi pa rin natitinag. Sa loob-loob, nag-aalab na parang apoy ang kahihiyan, magkahalong hiya at galit. Walang mga salita upang tumugon hindi dahil sa ayaw ko. Ngunit dahil alam kong anumang reaksyon ay magiging gasolina para sa higit pang mga insulto. Ito ay isang hindi pantay na labanan kung saan ang dignidad ang tanging sandata na natitira niya. Nagsisimula ng maghiwa-hiwalay ang mga tao. Ang ilan ay tumingin sa malayo, hindi makayanan ng kakulangan sa ginhawa, habang ang iba ay nagbubulungan sa kanilang sarili, nanginginig ang kanilang mga ulo sa hindi pagsang-ayon. Ang sama-samang katahimikan na dating nagpatibay sa kalupitan ay nagsimula na ngayong masira sa mga bulungan ng galit. Para bang ang kayabangan ng milyonaryo ay tumawid sa isang hindi nakikitang linya na pumukaw ng galit na lumalago sa bawat salitang binibigkas. Isang taxi driver nakatayo malapit sa pasukan, nakataas ang kanyang kilay bilang hindi pagsang-ayon, naka-cross arms. Isang ina na dumaan kasama ang dalawang anak ay binilisan ang kanyang lakad, ngunit hindi niya napigilang mapatingin sa eksena. Maging ang mga tauhan ng paliparan na nakasanayan na sa pakikitungo sa mga pasahero ng lahat ng uri ay sumulyap ng maingat, nagpapalitan ng mga tingin na nagsasalita ng mga volume. Ngunit hindi ito napansin ng blonde. Dahil sa pagkalasing ng sarili niyang kapangyarihan, naniwala siyang bawat sulyap ay palakpakan, bawat pananahimik ay pagsang-ayon sa kanyang mga aksyon. Lumapit pa siya,
nakatitig sa mga mata ng itim na babae na parabang dinudurog ang kanyang huling piraso ng pagtutol. Sa bawat segundo, ang kanyang pananalita ay nagiging mas malupit, mas nakakahiya, mas hindi mabata. At sa puntong iyon ay may nagbago. Isang mas malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw sa mga nanonood na sinundan ng isang lalaki na hindi na makayanan pa, ay nagsabi sa isang matatag na boses, "Tama na." Ang tunog ay hindi malakas, ngunit ito ay sapat na upang pumutol sa hangin na parang bugso. Ang milyonaryo ay lumingon ng may paghamak, handang atakihin ang kanyang bagong target, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi na siya nag-iisa. Ang mga tingin ng karamihan ay hindi na walang pakialam, sila ay nag-aalsa. At ang tahimik na pagbabagong ito ay magiging tagapagbalita ng isang punto ng pagbabago na malapit ng magbuka sa harap ng mga mata ng lahat. Ang matatag na mga salita ng lalaki ay umaling-awngaw na mas malakas kaysa sa tila. Tama na. Simple, direkta, ngunit sinisingil ng puwersa na bumasag sa mapang-aping katahimikan ng eksena. Dahan-dahang ibinaling ng blonde na milyonaryo ang kanyang ulo, ang kanyang malamig na mga mata ay naghahanap ng kapangahasan ng sinumang nangahas na humadlang sa kanyang pagganap. Ngumiti siya, isang makamandag ng ngiti, na parabang nakahanap siya ng bagong target para ilabas ang kanyang paghamak. Ngunit nang sumulyap siya sa karamihan, napagtanto niyang nagbago na ang mood. Ang mga tingin na kanina ay curious lang, ngayon ay may hindi pagsang-ayon, ang ilan ay galit pa. Ang itim na babae ay tahimik pa rin, ngunit ngayon ay hindi na siya lamang ang nagdadala ng galit sa loob niya. Ang dating nag-iisang kahihiyan ay nagsisimula ng mag-transform sa isang kolektibong eksena ng pag-aalsa. Umiling at bumulong ang taxi driver na kanina pa nakamasid. Nakakahiya. Nagpalitan ng kilalang mga sulyap ang dalawang empleyado sa airport na parang gustong humakbang, palapit at makialam. Kahit na ang mga turista na hindi maintindihan ang mga salitang binibigkas ay naunawaan ng diwa, may labis na kalupitan sa pagtatanghal na iyon. Ngunit hindi napagtanto ng milyonaryo ang bigat ng kanyang nililikha. Laled sa pamamagitan ng mga tao ng pribilehiyo, siya ay naniniwala na maaari niyang yurakan ang sinuman ng walang parusa. Tumawa siya ng malakas theatrically at itinuro muli ang suot na maleta ng itim na babae. Sa pagkakataong ito ay lumingon sa mga manonood na parang humihingi ng palakpakan. Tingnan mo ito, panunuya niyang bulalas, hindi bagay sa lugar na ganito ang nakakatawang eksenang ito. Parang kulog ang boses niya pero wala na itong epekto. Ang kanyang pagtawa ay sinalubong lamang ng mabibigat na katahimikan at ang kahungkagan ng kawalan ng palakpak na iyon ay nagsimulang masira ang kanyang kumpiyansa. Huminga ng malalim ang itim na babae, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa blonde, hindi na parang naghihirap sa katahimikan, ngunit parang naghihintay ng isang bagay na hindi maiiwasan. Pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa, na ang bigat ng kahihiyan ay hindi na lamang bumabagsak sa kanyang mga balikat, at ang realisasyong ito ang nagpalakas sa kanya kahit na nanatili siyang tahimik. Biglang lumapit sa pinangyarihan ng isang binata, ang kanyang tindig ay nagtataglay ng hindi inaasahang tapang. Tumayo siya sa pagitan ng dalawa, itinaas ang kanyang kamay bilang tanda ng sapat na. "She's not doing anything wrong," mariin niyang sabi, habang tinitigan ng milyonaryo. Wala kang karapatan na ipahiya ang isang taong ganyan. Ang bulong-bulungan ng karamihan ay napalitan ng mga boses ng suporta. Ang iba ay tahimik na pumalakpak, ang iba ay bumulong-bulong sa kanilang pagsang-ayon. Ang balanse ng kapangyarihan ay nagbabago. Sinubukan ng blonde na tumugon, ngunit ang kanyang boses ay hindi na nagtataglay ng parehong kumpiyansa. Saglit siyang nauutal, naghahanap ng mga salita, at sa unang pagkakataon, naging mahina siya. Hinanap ng kanyang mga mata ang karamihan para sa suporta, ngunit ang hindi pag-apruba lamang ang nakita. Ang dapat sana ay isang pagpapakita ng superiority ay dahan-dahang nagiging isang pampublikong tribunal
kung saan siya ang akusado. Nagsimulang bumangon ang init ng hiya sa kanyang mukha, ngunit pilit pa rin niyang pinipigilan ang kanyang kalmado. Ang itim na babae naman ay nagtaas baba. Hindi pa siya umimik pero panalo na ang postura niya. Ang kanyang katahimikan na kanina ay parang kahinaan ay patunay na ng kanyang lakas. At habang tumitindi ang eksena, naging malinaw na ang kahihiyan ay malapit ng mabaliktad ng tuluyan. Ang panoorin na ginawa ng milyonaryo upang yurakan ng ibang tao ay magiging kanyang sariling pagbagsak sa harap ng lahat. Ang eksena na hanggang ilang minuto noon ay pinangungunahan ng pangungutya ng milyonaryo, ngayon ay nagkaroon ng bagong ritmo. Ang katahimikan ng karamihan ay naging bulungan at ang bulungan na iyon ay naging mas malinaw na mga tinig ng hindi pagsang-ayon. Nakakahiya. Ito ay nakakahiya. Bakit niya ginagawa? Ito? Mga parira lang bumagsak dito at doon na nagpapasiklab sa lumalaking alon ng sama-samang galit. Ang dating confident na blonde ay nagsimulang mapagtanto na ang kanyang mga tagapakinig ay hindi na pumapalakpak at walang palakpakan na wala ang momentum ng performance niya. Sinubukan niyang mabawi ang kontrol sa eksena ng may higit na pagmamataas. Hindi mo naiintindihan, hindi bagay dito ang babaeng to, malakas na sabi niya, na kumikilos na para bang pag-aari niya hindi lang ang entrance ng airport, kundi ang ganap na katotohanan. Gayunpaman sa halip na suporta, siya ay sinalubong ng malamig na mga titig at mga ekspresyon ng paghamak. Maging ang mga kaninang nanonood sa katahimikan ngayon ay hindi mapakali, hindi makayanan ang gayong kalupitan. Ang itim na babae na tahimik pa rin ay dahan-dahang nagtaas ng ulo. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng sakit, ngayon ay kumikinang sa hindi inaasahang lakas. Hindi ito galit o puot, ito ay katatagan, isang dignidad na hindi mabibili ng pera, hindi masisira ng mga insulto. At ang simpleng kilos na iyon, ang pagtaas ng baba sa harap ng pang-aapi ay sapat na upang mailipat ang pokus ng eksena. Ang kanyang katahimikan ay hindi na kahinaan, ito ay pagtutol. Malinaw na nakita ito ng mga manunood. Lumapit ang isang empleyado sa paliparan, kanina ay nag-aalangan. Ang kanyang asul na uniforme ay sumasalamin sa kaseryosohan at ang kanyang kalmado ngunit matatag na boses ay umalingaw-ngaw para marinig ng lahat. Ma'am, stop now. Hindi ko konsintihin ang ginagawa mo dito. Ang epekto ay kaagad, natigilan ng blonde, nanlalaki ang mga mata na parang hindi makapaniwalang pinagsasabihan siya sa publiko. Ang kanyang mukha ay nagsimulang maubos ang kulay at ang pamumula ng kahihiyan ay umakyat sa kanyang mga pisngi. Nag-react naman ang audience na kanina ay nanonood lang. Ang ilan ay nagsimulang pumalakpak ng maingat. Ang iba ay kumaway bilang suporta sa itim na babae. Ang isang hindi nakikitang agos ng pagkakaisa ay lumago na ibinalik sa biktima ang dignidad na natanggal sa kanya ilang minuto noon. Lumingalinga ang milyonaryo, ngunit walang nakitang kasabwat, mga tahimik na hukom lamang ang kumundena sa kanya sa pamamagitan ng kanilang mga titig. Awkwardly niyang sinubukang pagtawanan ito, ngunit ang kanyang pagtawa ay parang mali, sira, at puno ng kaba. Ang kaibahan ay kapansin-pansin. Ang karangyaan ng kanyang mga damit at alahas ay hindi na sumusuporta sa kanyang imahe ng kapangyarihan. Sa kabaligtaran, lalo pa nilang ginawa siyang katawa-tawa sa mata ng karamihan. Ang lahat ng kumikinang sa kanya ay naging simbolo ng walang laman na kawalang kabuluhan, habang ang pagiging simple ng itim na babae ay nagniningning na parang tunay na lakas. Sa sandaling iyon, kumpleto na ang turnaround. Ang entabladong itinayo ng blonde upang ipakita ang kanyang pagmamataas ay naging hukuman na ng bayan, kung saan ang kanyang kayabangan ang krimen at ang kanyang biktima, ang halimbawa ng dignidad. Walang imik ang itim na babae, hindi niya kailangan. Ang kanyang katahimikan ay mas mahusay kaysa sa anumang pananalita, at ang kanyang tuwid at matatag na tindig ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nangangailangan ng hiyawan o kahihiyan. Ang kailangan lang niyang gawin ay lumaban at ang katotohanan ang gagawa ng iba. At kaya,
sa harap ng lahat, naranasan ng milyonaryo ang mapait na lasa ng kahihiyan sa publiko. Ang babaeng itim na dating hindi nakikita ay naging simbolo ng paglaban. Binaliktad ng tadhana ang mga talahanayan. Ang mga naghahangad na magpahiya ay napahiya na ngayon. Ang mga tila marupok ngayon ay bumangon bilang mga higante. Naramdaman ng blonde na milyonaryo na dumulas ang lupa mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kumpiyansa na kanina ay nagniningning sa kanyang tindig ngayon ay gumuho na parang basag na salamin. Ang hindi pagsang-ayon na titig ng karamihan ay hindi matiis at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, walang palakpakan upang mapanatili ang kanyang pagmamataas. Huminga siya ng malalim, sinusubukang mabawi ang kontrol, at itinaas ang kanyang boses na may pakunwaring galit. Hindi mo naiintindihan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang babaeng ito ay hindi dapat. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang koro ng mga tinig ang humarang sa kanya. Tumahimik ka, may sumigaw sa likod. Respeto, sabi ng isa pang boses. Sa bawat salita, naramdaman ng blonde ang pagtaas ng presyon na para bang lahat ng bigat na ipinadala niya sa itim na babae ay nagbabalik na ngayon ng doble. Ang madla ay hindi na isang madla, ito ay isang hurado, at ang hatol ay tinatakan sa harap ng kanyang mga mata. Pinilit niyang tumawa na para bang isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang kanyang pagtawa ay parang kinakabahan, nanginginig, at umaalingaw-ngaw na parang humihingi ng tulong. Sa bawat kilos, bawat salita, ang maskara ng pagmamataas ay nadulas, hindi nagpapakita ng kapangyarihan, ngunit takot. Bumaba ang mata ng driver na kasama niya nahihiyang tumabi sa kanya. Maging ang pribadong security guard na bitbit ang kanyang mga bag ay maingat na umatras na parang ayaw malito sa kanyang tindig. Samantala, ang itim na babae ay nanatiling hindi gumagalaw, nakatayo, nakataas ang kanyang baba. Hindi siya nagsalita kahit isang salita mula pa noong una, ngunit ang presensya niya ngayon ay isang panalo. Ang kanyang katahimikan ay naging isang boses, ang kanyang kalmado, ang pinakamalakas na sigaw. Iginagalang siya ng mga tao nang may paggalang na kinikilala sa kanyang tahimik na pagtutol ang isang lakas na higit pa sa ginto, kaysa sa mamahaling damit, kaysa sa anumang titulo ng kayamanan. Iginiit pa rin ng blonde, hindi mo alam kung sino ako, may kapangyarihan ako, may pera ako. Ngunit ang kanyang mga salita ay sinalubong ng buos at hitsura ng paghamak. Wala nang suporta ang alingawngaw ng kanyang kayabangan. At sa sandaling iyon, naganap ang simbolikong turnaround. Ang naniniwalang nangingibabaw siya sa lahat ng tao sa paligid niya ay nalantad sa kanyang kahinaan, habang ang tila marupok ay nakatayo sa harap ng lahat bilang isang halimbawa ng dignidad. Mahigpit na ginawa ng empleyado ng paliparan ang huling hakbang. Ma'am, kung magpapatuloy ka, papaalisin ka. Iyon ang pangungusap. Ibinuka ng milyonaryo ang kanyang bibig upang tumutol, ngunit hindi dumating ang kanyang boses. Nilamon niya ang kanyang pride, nilunok ang kanyang kahihiyan, at sa unang pagkakataon, ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang kanyang perpektong imahe ng isang hindi mahahawakang babae ay nabasag sa harap ng mga estranghero. Ang kahihiyan na sinubukan niyang ipataw ay bumalik sa kanya sa mas malaking sukat. Huminga naman ng malalim ang babaeng itim at inayos ang suot na maleta. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit ngayon ay hindi na ang sakit kundi ng tahimik na tagumpay. Hindi niya kailangan ng mga salita para manalo, tanging lakas ng loob na magtiis. Habang tumatawid siya sa entrance ng airport, sinundan siya ng mga tingin ng paghanga at paggalang. Ang milyonaryo gayunpaman ay nanatili sa labas, nababalot ng mapait na katahimikan, hindi sigurado kung paano haharapin ang lasa ng kanyang sariling kahihiyan. Sa araw na iyon, sa harap ng lahat, ang aral ay nakaukit, ang pera ay nabibili ng panandali ang palakpakan, ngunit hindi nito mabibili ang dignidad. At madalas, sa katahimikan ng mga napahiya ay lumalabas ang pinakamakapangyarihang boses. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa tunog. Sa loob ng ilang oras,
Ang mga cellphone na nagre-record ng insidente sa entrance ng airport ay kumalat na sa footage sa social media. Malinaw na nakuna ng video ang bawat detalye, ang mayabang na boses ng milyonaryo, ang matatag na paninindigan ng itim na babae, ang lumalalang galit ng karamihan. Ang nagsimula bilang isang hiwalay na insidente sa Maynila ay naging isang pambansang kwento. Sa mga pahayagan, diretso ang mga headline, "Millionaire humiliate black woman in public" at pinagagalitan ng publiko. Sa mga programa sa telebisyon, tinalakay ng mga komentarista hindi lamang ang mismong kilos, kundi kung ano ang kinakatawan nito. Ang bukas na sugat ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, ang pagkiling na nakakubli bilang pagmamataas, ang hindi nakikitang kapangyarihan ng tahimik na pagtutol. Ang mukha ng milyonaryo na dating nabasag sa mga fashion magazine at mga column ng chismis, ngayon ay umikot bilang simbolo ng pagmamataas at kalupitan. Sinubukan ng blonde na ipagtanggol ang sarili. Sa mga panayam, iginiit niya na ang lahat ay hindi pagkakaunawaan, na ang kanyang mga salita ay inalis sa konteksto. Pero habang nagsasalita siya, mas lalo siyang lumubog. Hindi nakalimutan ng publiko ang tono ng kanyang boses, ang halatang paghamak sa kanyang mga mata, ang paraan ng pagturo niya ng kanyang daliri na para bang siya ay isang hukom ng dignidad ng iba. Ang kanyang mga pagtatangka na linisin ang kanyang imahe ay nagpatibay lamang sa bahid ng kanyang kahihiyan. Samantala, ang itim na babae ay nagpatuloy sa kanyang buhay sa katahimikan. Hindi siya naghangad ng katanyagan, hindi siya naghangad ng pagkilala, ngunit hindi siya nakatakas sa mga epekto. Pinigilan siya ng mga tao sa mga lansangan upang mag-alok ng mga salita ng suporta. Ang iba ay sumulat ng mga mensahe na nagsasabing ang kanyang lakas ay nagbigay inspirasyon sa lakas ng loob sa mga dumaan sa mga katulad na sitwasyon. Ang kanyang imahe na nakataas ang kanyang ulo kahit nasa harap ng kahihiyan ay naging isang simbolo. Sa bawat bagong bahagi ng video, lumakas ang salaysay. Ang kayamanan at hitsura ay maaaring mapanlinlang, ngunit hindi nila madaig ang dignidad. Ang katahimikan ng babae na sa oras na iyon ay tila marupok, ngayon ay binibigyang kahulugan bilang tagumpay. Sa kanyang kalmado, nakita ng lahat ang malakas na sigaw laban sa kawalan ng katarungan. Naramdaman naman ng milyonaryo ang bigat ng paghihiwalay. Ang malalapit na kaibigan ay maingat na dumistansya sa kanilang sarili upang maiwasang maiugnay sa iskandalo. Nagsimulang mag-withdraw ng mga imbitasyon ang mga brand na dating nakipag-agawan para sa kanyang presensya sa mga social event. Ang kanyang reputasyon sa kagandahan at kapangyarihan ay napalitan ng tatak ng pagmamataas at kalupitan. At kabalintunaan, ang nagsimula bilang isang pagtatangka na ipahiya ang ibang tao ay naging pinakamalaking pampublikong kahihiyan sa kanyang buhay. Ang pagkakaiba ay ang black na babae ay lumitaw na mas malakas, habang ang milyonaryo ay nabawasan sa nasirang pagmuni-muni ng kung ano ang palagi niyang pinaniniwalaan na kanyang pinakadakilang sandata, ang kanyang hitsura. Ang paliparan, ang pinangyarihan ng eksena ay hindi na magiging katulad muli para sa mga naroroon. Para sa mga nanood, sa sandaling ang mga kaliskis ay nakaukit sa alaala, nang natalo ang kayamanan at nanalo ang dignidad. Ang backlash ay nagkaroon ng anyo ng mga alon. Para sa blonde na milyonaryo, ang bawat bagong video na ibinahagi ay parang sirang salamin na sumasalamin sa sarili niyang imahe sa mga baluktot na piraso. Sa una, sinubukan niyang huwag pansinin ito sa paniniwalang ang atensyon ay mababawasan sa paglipas ng panahon. Ngunit nang buksan niya ang kanyang telepono, lumitaw ang kanyang mukha sa mga meme, ulo ng balita at galit na mga komento. Ang simbolo ng pagmamataas, sabi ng ilan. Isang halimbawa ng hindi mabibili ng pera, ulit ng iba. Sa bawat pamimintas, naramdaman niya ang pagmamataas na laging bumabagsak sa kanya. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang marangyang gawain, ngunit maging ang mga kapaligiran na dating komportable ngayon ay naging pagalit. Sa isang mamahaling restaurant,
Nakarinig siya ng mga bulungan sa mga katabing mesa. Sa isang designer store, napansin niya ang mga sulyap sa gilid at mas malamig na mga waiter. Nanatili ang kanyang kayamanan, ngunit ang paggalang ay sumingaw. Ang blonde, na nakasanayan ng mangibabaw sa anumang espasyo kasama ang kanyang presensya, ay umiwas na ngayong lumabas. Nagkulong siya sa kanyang tahanan, napapaligiran ng mga puting dingding at isang hindi komportabling katahimikan na nakatitig sa kahungkagan ng kanyang sariling imahe. Sa kabilang banda, kakaiba ang nararanasan ng babaeng itim. Noong una, natakot siya sa ganoong exposure. Siya ay hindi kailanman naghangad ng katanyagan, higit na hindi nais na ang kanyang sakit ay maging isang panoorin. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napagtanto niya na ang kanyang tahimik na tindig ay gumising sa isang bagay na mas malaki. She received messages from strangers saying, "You gave me the courage to face what I went through." Nakita ng ibang kababaihan na may iba't ibang edad at background, sa kanya ang isang refleksyon ng katatagan. Ang pagbuhos na ito ng suporta ay hindi nagbura sa alaala ng kahihiyan, bagkus ay binago ang kanyang sakit sa lakas. Ang bawat salita ng paghihikayat ay parang isang hindi nakikitang tagpi sa kanyang kaluluwa, ang durog na maleta na dinala niya. Noong araw na iyon na dating simbolo ng kahihiyan sa publiko, ay naging isang paalala ng tagumpay. Buhay na patunay na ang dignidad ay hindi nangangailangan ng palamuti para umiral. Gayunpaman, halo-halong damdamin ang nananatili sa loob niya. Nagkaroon ng pasasalamat para sa pagkakaisa, ngunit din ang kalungkutan na tumagal ng isang malupit na eksena para sa lipunan upang imulat ang mga mata nito. Ang pagkakalantad ay nagdala ng liwanag, ngunit din ng mga piklat. Hindi lang ang mga salitang binibigkas ang masakit, kundi ang kasamang pananahimik ng napakaraming nanood nang hindi nakikialam hanggang sa huli na ang lahat. Ang alaalang ito ay mas matimbang kaysa sa boses ng blonde. Samantala, ang milyonaryo ay lumubog ng palalim sa sarili niyang kapahamakan. Sinubukan niyang bigyang katwiran ang sarili, ngunit walang sapat na paliwanag. Habang nagsasalita siya, mas lalong lumalabas ang kanyang kahinaan. Ang yabang na dating kalasag ngayon ay naging pabigat. Sa katahimikan ng kanyang mansyon na napapaligiran ng karangyaan, pakiramdam niya ay maliit, walang kabuluhan, nasasakal ng alingaw-ngaw ng sarili niyang kahihiyan. Ang dalawang babae, bagaman nasa magkasalungat na landas, ay konektado sa sandaling iyon sa paliparan. Natuklasan ng isa ang isang lakas na hindi niya akalain na mayroon siya. Ang isa, isang kahinaan na lagi niyang itinatanggi. Ito ay buhay na patunay na ang pinakamalalim na kaguluhan ay hindi nangyayari sa mga courtroom o palasyo, ngunit sa mga lansangan, sa harap ng mga hindi kilalang saksi, kapag ang katotohanan ay nagpasya na ilantad ang mga maskara nito. Lumipas ang oras at ang kwentong nagsimula bilang sakit ay napalitan ng mas malaking bagay. Ang babaeng itim, na dating hindi nakikita ng marami, ay naalala na ngayon bilang isang simbolo ng dignidad at katatagan. Sa palengke kung saan siya lingguhang namimili, nakilala siya ng mga tao. Ang ilan ay lumapit na may mga salita ng suporta, ang iba naman ay tahimik, ngunit magalang na mga tingin. Parabang ang kanyang paninindigan sa harap ng kahihiyan ay nagising sa isang bagay na hindi nila alam na natutulog sa kanilang sarili. Ang lakas ng loob na huwag manahimik sa harap ng kawalan ng katarungan. Gayunpaman, hindi niya hinayaang mapunta sa kanyang ulo ang atensyon. Siya ay nanatiling pareho, namumuhay ng simple, bit-bit ang kanyang suot na maleta, na ngayon ay itinatago niya bilang isang uri ng tahimik na tropeo. Sa tuwing titingnan niya ito, naaalala niya ang lakas na natuklasan niya sa kanyang sarili, isang lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Kung dati ay nakikita niya ang kanyang buhay na may mga limitasyon, ngayon ay nakita niya ang layunin. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kanyang naranasan, ngunit tungkol sa kung ano ang maaari niyang likhain mula dito. Isang araw, habang bumibisita sa isang maliit na paaralan sa komunidad, inanyayahan siyang magsalita tungkol sa kanyang karanasan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi pa siya nagsasalita
sa harap ng sinuman. Ngunit habang siya ay tumuntong sa maliit na pansamantalang entablado, tiningnan niya ang maasikasong mga mukha ng 12 ng kabataan at naunawaan na hindi niya kailangan ng mahusay na pagsasalita. Katotohanan lamang ang kailangan niya. Sinabi niya ang kanyang kwento ng walang pagmamalabis tulad ng nangyari. Ang kahihiyan sa publiko, ang masakit na katahimikan, ang sandali na ang dignidad ay nagsalita ng mas malakas. Ang mga salita, simple at direkta, ay umalingaw-ngaw na parang tahimik na hiyawan sa loob ng bawat estudyante. Ang iba ay umiyak, ang iba ay nagbigay ng standing ovation. Para sa marami, ito ay hindi lamang isang salaysay ng kawalan ng katarungan, ngunit patunay na posible na harapin ang pagmamataas nang hindi nawawala ang kakanyahan ng isang tao. Ang itim na babae ay lumitaw hindi lamang mas malakas, ngunit din bilang isang halimbawa. Naulit ang maliit na karanasang ito sa ibang lugar. Inanyayahan siya ng mga grupo ng kababaihan na ibahagi ang kanyang kwento. Nakita siya ng mga asosasyon ng komunidad bilang isang nakasisiglang saksi. Ang dating pinagmumula ng kahihiyan ay naging isang tanglaw, at habang nagsasalita siya, mas napagtanto niya na ang kanyang sakit ay naging simula ng isang bagay na higit pa sa kanyang sarili. Samantala lumubog sa katahimikan ang blonde na milyonaryo. Sa bawat pagpapakita sa publiko, bumalik ang multo ng airport. Ang kanyang imahe na dating simbolo ng kaakit-akit ay naging tanda ng pagmamataas. Habang ang isa ay muling itinayo at binigyang inspirasyon ng sarili, ang isa naman ay kinain ang sarili sa isang nabigong pagtatangka na burahin ang sarili niyang kahihiyan. Ang itim na babae, gayunpaman, ay hindi nakaramdam ng pagkapuot. Sa kabaligtaran, naunawaan niya na ang pagbagsak ng isa ay bahagi ng isang bagay na mas malaki. Isang kinakailangang aral hindi lamang para sa mga nagpahiya sa kanya, ngunit para sa lahat ng nakasaksi nito. Sa kanyang puso, pinanghahawakan niya ang katiyakan na ang kanyang misyon ngayon ay ipagpatuloy ang paglalakad nang nakataas ang kanyang ulo upang ang iba sa pagkakita sa kanya ay matuturing huwag manahimik sa harap ng paghamak. Ang kapanahunan ay nagmula hindi lamang sa simbolikong tagumpay laban sa milyonaryo, ngunit mula sa pagkaunawa na ang bawat sakit ay maaaring mapalitan ng lakas. At sa proseso, natuklasan niya na ang kanyang buhay ay may higit na layunin kaysa sa inaakala niya. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mangyari ang eksena sa paliparan, ngunit nananatili pa rin ang alaala sa kolektibong imahinasyon. Para sa marami, ang episode na iyon ay isa lamang iskandalo na naging viral. Para sa itim na babae, gayunpaman, ito ang ugat ng isang pagbabago. Ang kanyang katahimikan, na minsang napagkakamalang kahinaan, ay naalala na ngayon bilang isang simbolo ng dignidad. Para sa blonde na milyonaryo, ito ang pinakamapait na pagkahulog, isang pampublikong salamin na nagpakita sa kanya kung ano ang hindi niya gustong makita. Gayunpaman, ang kapalaran ay may paraan ng paghabi ng mga ironies. Sa isang maulan na umaga, ang paliparan ay muling nagsilbing eksena ng isang hindi malamang na engkwentro. Lumakad ang itim na babae sa parehong pasukan. Sa pagkakataong ito ay hindi kasama ang pagod na maleta. Ngunit may bago, isang regalo na natanggap niya mula sa mga taong inspirasyon ng kanyang kwento. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang tindig na tuwid na parang dinadala hindi lamang ang bigat ng kanyang sariling buhay, kundi pati na rin ng marami pang iba na natuto mula sa kanyang halimbawa. Sa kabilang banda, halos hindi makita sa gitna ng karamihan, lumitaw ang blonde na milyonaryo. Nang wala ang kinang ng kanyang alahas, wala ang mga security guard sa paligid, tanging isang discreet bag at pagod na ekspresyon ang dala niya. Ang kanyang tingin ay gumagala, iniiwasan ang pakikipag-ugnay sa iba na tila natatakot na makilala. Nang sa wakas ay magtama ang kanyang mga mata sa itim na babae, tila tumigil ang oras. Wala ang audience sa pagkakataong ito. Walang mga kamera, walang sama-samang bulungan. Dalawang babae lang ang humarap sa isang nakaraan na nagbuklod sa kanila. Ang blonde, nag-aalangan, huminto sandali.
Gumalaw ang kanyang mga labi na para bang naghahanap ng paghingi ng tawad o paghingi ng tawad, ngunit walang lumabas na salita. Naparalisa pa rin siya sa bigat ng hiya. Ang itim na babae, para sa kanyang bahagi, ay walang sinabi. Nanatili lamang siyang matatag, mahinahon na tingin nang walang puot o hinanakit. Tanging ang tahimik na katiyakan kung sino ang nanalo. At ito ay sa sandaling iyon na ang simbolikong turnaround ay kumpleto. Ang milyonaryo na dating simbolo ng kapangyarihan at pagmamataas ay ibinaba ang kanyang ulo at lumipas, dala ang pasanin ng kanyang sariling pagkahulog. Ang itim na babae ay lumipat, hindi itinaas ng pera, ngunit ng dignidad. Ang paliparan, na dati nang naging saksi sa kanyang kahihiyan, ay ngayon ang eksena ng kanyang tahimik na tagumpay. Ang mundo ay hindi palaging naghahatid ng katarungan sa korte, ngunit kung minsan ay ginagawa ito sa mga simpleng kilos, sa mga hindi inaasahang pagtatagpo na nagpapakita kung sino ang tunay na bumangon at kung sino ang ibinaba ng kanilang sariling pagmamataas. Noong araw na iyon, sa harap ng hindi kilalang mga mata na hindi man lang naunawaan ang nangyari, isang katotohanan ang nakaukit. Hindi ginto ang tumutukoy sa kadakilaan, ngunit ang lakas ng loob na iangat ang iyong ulo kapag sinubukan kanilang mahulog. At kaya ang nahihiya na babae ay nagsimula sa kanyang paglalakbay, hindi lamang na may dalang maleta, ngunit may isang pamana. Isang buhay na testamento sa katotohanan na ang dignidad, kapag pinangangalagaan, ay nagiging isang hindi magagapi na sandata laban sa pagmamataas. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe para subaybayan ang higit pang mga kwentong tulad nito.